yung bumungan sa atin. Grabe yung dumi. Saka may kalawang. Yun, alright mga penguins. So, dito naman tayo sa garahe, and for today's video ay nag-repeat tayo ng magneto. Isang mga pala yung starting natin pag naiwan natin ng 3 araw or malamig yung panahon, hindi tayo makastart. So, tingnan natin kung may kalawang yung magneto. Alright, so una natin gagawin, tanggalin natin itong safety rings or MM na alin. Pero dito ang snap lock, ito, click nyo lang yan, tapos kunin nyo. Tagalin mo natin itong radiator cover. Ayan, alright mga pengi, natanggalan natin to, tas pan na lang, tapos itong case to, tanggalin natin to. Yo. Tangin ng kalahon. Alright, so 8mm yung board. Tinanggal natin dito. Ito, pakita ko na lang. 1, 2, 3, 4, 5. Mamaya linisin natin to. Tama yung hula ko. Puro kalawang. 43,000 km. Alright mga penyo, tinalian ko itong pan. Kailangan luwagan nyo rin yung tornilyo dito para hindi matamaan yung pins. Tapos ito yung bumungan sa atin. Tatlong tornilyo, pan, 17mm. Sakto. First time nating bubuksan after 5 years. Wala naman sunog. Tignan ko yung sakit. So, spray natin ng rust remover. 17mm. Tapos, alam ko may washer rin. Gamit tayo ng may magnet. So, right. Diba kinalawang yung thread nyan? Bago natin i-folder, spray natin. Baka may kalakalawang eh. Gamit tayo ng folder. Ayan, Plyman. So counterclockwise ang ikot, pakaliwa. Ayan, pakaliwa, counterclockwise. Sasagad natin, tapos kapit natin clockwise ang ikot. Right, naka high 1, 2 and 3. 1, 2, 3 go.
Ayan. Yun. Bunot natin. Shit. Kawira, ang dumi oh. Grabe ang dumi. Kaya pala mga pali ang starting ko. Gawa nito. Ang dumi na. Kaya may kalawang oh. Grabe yung kalawang. Yan, alright mga pengo. Grabe alikabok. 43,000 km. Ngayon lang nabuksan. Kaya pala pumapalya yung aking starting. Hindi maka-start. Gawa nito. Punas-punasan muna natin ng alikabok. So di ko alam kung pwedeng liyain yan. Nasa loob kasi yung paint nyan. Comment na below kung pwedeng liyain. Hindi natatapat yun. So yan. Magnet kasi ito nasa loob. CVT spray. Hindi mo siguro masisira magnet nito ano. Malihay natin para kaminis lang. Ano ito, steel yan eh. Spray na natin ng rust remover. Grabe, ganyan ng kaitim. Pag 43,000 km, gamit tayo ng carbon brush saka steel brush. A few minutes later. Focus. Okay, medyo malinis na. Pwede na yun, yung ganyan. Pinantay ko na lang yan. Yung parang hindi siya nakumbok pag pinintahan. So, okay na yan na hindi na yan magpuputi masyado. Tapos nilinis ko na yung loob. So, okay na yan. 800 nilinis ko na yan. Kung 1,000 pwede, kaya lang wala ako 1,000 na dia. Basta malinis to para hindi pumalya. So alright mga pengo, so inalis ko na yung socket. So wala namang sunog. Dalawang socket, black saka yung white. Alright, so kasi natin yung stator para malinis natin likod. Gamit tayo ng Allen wrench. Yan, alright mga pengos. So gumamit tayo nito wrench, tapos Allen na 5mm conversion pag masyadong maigpit. Yan, alright mga pengos. So nagdidilim na. Parang hindi ko matatapos ngayon. So di ko na alisin tong wire. Linisan na lang natin. Yan, alright mga pengos. Linisan natin with carb cleaner, CVT cleaner. And dahil pala hindi babaran yun. Mali. Sorry. May oil seal nga pala yun. Okay na yan.
So malinis na. Tapos ito, linisan rin natin. Spray natin ng konti. Alright, so malinis na. Ito, liyahin natin. Palabasin natin yung bakal. Yun, alright mga pengyo. So, hindi ko na mapalito yung pinakang white mikinis. Baka malfunction ng ating stator. Basta ano lang, kuminis lang, mawala yung kalawang. Okay na yun. Ayan, unasan lang natin. Hige. Tapos, lalagay natin dun. Lalagay natin dyan. Tapos itong sakit, sprayin natin ng contact cleaner para luminis. Ilang sign ng sunog. Ito naman madaling matuyo. Kaya okay lang. Contact cleaner yan. So magtatanong, contact cleaner yan, photo line. So ikabit na natin pag ganyan siya. Alam niyo yung meron ditong pin na nakalabit, kalabit ng slot ng tornilyo. Dito nyo ilalagay yan, ibutas rito yan, yan. Hindi kayo magkakamali dito kasi may butas doon, ipin siya. Yan, mukhang tumapat na. Saka nyo ilalagay ito ang tornilyo na paalin na 5mm. Hindi ko na nilinis arapit. Pag nakamay nyo na yan, adili na. Ito yung nyo yung may may pin. Okay, wala na. Sa pag ganitong parts, nagdadalawang torque ako. Ang torque value nito is 10 Nm of torque. So unang torque ko is 7, then 10. Kaya 2 times kasi ako nagto-torque para pumantay yung stator. Pag biniram ka agad ng 10 Nm, may posibleng pumaling. Kaya kailangan 2 times kang magto-torque dito. 7. Yan, okay na. Yun. Yan. Set naman natin sa 10 Nm of torque yung torque range natin. 10 Nm of torque, second natin, pihit. Okay na. Okay. Okay na. Tapos lagyan na natin yung socket. I-boboltan mo lang yan. Mag-click yan. Yan. Okay na yun. Okay. Ganyan lang siya. Yan. I-click. Tapos i-level nyo lang. Okay na yung socket. Hindi na yun papasukan ng tubig. Kaya lang bukas pa natin malalagay lahat. Kasi nga yun naman yun. Di pa natin napipaint tapos madilim na. 3 weeks later. Yun, alright mga pengos. So second day, hindi na tayo nakatapos kahapon kasi ginamit na tayo. Kala ko mga 1 oras kayang tapusin. Dahil nagbablog tayo, tumatagal kasi nagsasalita pa tayo. Alright,
So ngayon ay ipe-paint natin yung magneto. Ito. Nilagay ko na ng tape yan. Yan. Nilagay ko yung puller ko para in thread, hindi malagyan ng paint. Yan. Tapos yung dinadaanan ng magnet, nilagay ko ng tape. Yan. Kasi yung loob, ipe-paint natin yan. So gagamit tayo ng Samurai Item Paint Black H2 yung code. Una natin ipe-paint itong loob saka yung gilid. Ito. Yan. Ipe-paint natin yan. Parang wala na. Yan, alright, mapping yung first coat. So, 3 coat ang gagawin natin. So, every coat mayroong 20 minutes na interval. Yan, alright, mapping. So, okay na. Halos 1 oras tayo. 1 oras tayo nag-paint sa ilalim, sa gilid. Okay na yan. Medyo may alo na konti. Hanggang talaga. Hindi perfect. Tapos, ngayon naman ay ibabaw naman. Manipis lang yung gawin nyo para hindi siya tumulo, hindi siya umalon gaya ng nangyayari. So samurai paint ulit. Yun, alright mga pengo. So, final coat. Yan, alright mga pengo. So, nasa sa inyo na kung pati yung loob ipe-paint nyo, pero pwede yung labas lang. 3 coat siya para matibay. Tigreaser muna na gagamitin natin dito sa radiator case. Yan, radiator case saka radiator pan. Okay. Habara natin. Malinis na. Babarin. 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 Yun, alright mga pengo. So, medyo tuyo na. 1 oras na itong pinapatuyo. Kasi natin tape. Yun po yung yes. Right. Alright. You know. Lagyan ko na ng tip. Alright. Yun, alright maping. Sasalpak na natin to. So, merong kanal yan. Yun yung tatapat sa kunya. Maping, nakita nyo ba? Maping, yun ang itatapat natin sa kanal ng stator. Lalagay muna natin ng lubricant
Maglagay tayo ng lubricant muna. Langis lang yung lubricant natin para hindi siya kalawangin, konting-konti lang. So nandito yung konya na itatapat natin sa kanal sa magneto, then nakatapat dito. Tandaan nyo dito nakatapat yung konya. So ngayon yung kanal ganyan siya, nakatapat. Aware lang, magnet. Hindi man yan papasok ng hindi nakatapat sa konya. Huwag niyong pipilitin, iikot nyo lang. Yun, yan. Pag ganyan mga pingo, nakatapat na yan. Tapos maramdaman nyo medyo matigas. Yun, lumalaban siya. Tapos lagyan natin yung spacer or washer, yung flat side nandun nakaharap sa sa magneto. Yan, lagyan natin yan. Tapos nut, AC magneto nut or stator nut. Naka 56 Nm of torque yung force speed natin. Tapos gagamit tayo ng white tool. Yan, alright. So gumamit tayo ng white tool, tapos merong kalang. Okay, tapos susunod ay i-set natin sa 70 Nm of torque. Okay. Hindi maiwasan yung pud-pud ron. Kasi gumamit ako ng white tool, pud-pud na konti. Okay lang yan. Walang problema. So, testing ko muna kung iikot siya. Buwang tulis na. Ito na may lagay natin. Radiator fan. I-bolt on lang natin. Mamaya na. Yan, alright mga peng. Kalang ko na lang muna dito yung wire range. Hindi ako makapwesto. 10 Nm of torque yung setting natin dito. Diretso na. Ito naman. Okay. Then dito. Gumagalaw. Okay na. Tapos ang sunod naman ay lalagyan natin ito. Radiator case. Ganito siya. Lagyan natin. Nagmamadali tayo. 8 mm. Ito yung bolts. So unahin natin dito sa taas. Yan. Tapos niyan ay sa baba. Kumbaga pa-X ang gagawin natin. Tanggalin natin itong tali. So tighten muna natin. Sing natin tirang tornilyo, lagay nyo na 3. Ito, 3. Dito may 2 sa baba. Yan. Yes, dito.
medyo higpitan nyo na. Yan, higpit. Okay. So next naman ay tuturuan natin to. Radiator. Pwede bang punasan to? Saka na. Saka na natin punasan ng maayos. So gamit na tayo ng torque wrench, 10 Nm of torque. Okay na. Okay na. Bilis lang dito yun. Okay na. Okay na. Alright, so lagyan natin yung Genma radiator cover. So 10 Nm of torque dito sa radiator cover. Okay. Okay. Okay na. Yun na rin maping 1 day na. So testing ulit natin kung 1 click pa yung motor natin. Hindi ko pa napapandar ito sa loob ng 12 hours. So check natin, on natin. So 11.9 volts, tataas yan ng 12.2 volts. Tignan natin. Minsan dyan sa volts na yan, papali ako ng starting. Tignan natin.